Wala naman talaga kayo ebidensya eh. Walang katuturan naman yung mga... Puro hearsay. Ano, puro hearsay. Hindi, sabihin natin, partner, na ang pinaka grounds nila, ang pinaka mabigat nila na grounds yung confidential fund ni Inday Sara na 125. Eh hindi lang naman ang OBP ang merong confidential fund. Bakit din nila pag-usapan? Partner, Bakit yung iba? Bakit yung iba? Si Marcos may confidential. mas Marami billion, pa, billion. mas malaki. Bakit yung iba hindi nila busisiin? Bakit ang partner, OBP? kapag kasi nagsampa ka ng impeachment, kompleto recados kumbaga sa pagluto. Nandiyan dyan yung number one ang elements niya. Number one is yung sinumpaang salaysay. Nirereklamo mo. Pangalawa, hindi lang po pwede yung kwento. Kinakailangan background ay ang nakapaloob niyan is meron kang ebidensya na talagang nagnakaw. Ito ba, tanong ko lang, tanongin lang kita sandali. Ayan bang impeachment nila, di ba kasama dyan yung 125 confidential fund? Diyan ba sa mga naka-attach sa impeachment complaint sa ating pangalawang Pangulo, nariyan ba yung, meron ba silang inilagay dyan na itong 125 million na confidential fund ng OBP nanggaling sa OP? Meron bang ganong papeles, dokumento? Wala naman yata Hindi, partner, tama yung sabi mo, no? Kasi pag nilagay yun, yari si Marcos. Actually, ganito yan. Ang pera na yan ay galing sa Office of the Office of the President. Okay, ito pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan dito ay ebidensya. Hindi po usad ang isang kaso kahit sa 10 kaso, kung ito ay nagkukwento ka lamang ng parang barbero. Pero pag sinabi mo na hindi po, kinakailangan ilabas mo yung ganito, ganyan, hindi po ba dapat yung nag-aakusa ang maglalabas ng ebidensya? Exactly. Hindi po yung inaakusahan. Ibig sabihin, wala kang hawak na ebidensya. Ngayon, ipapalabasin mo yung nireklamo. Bago kayo magreklamo, ilabas nyo muna yung hawak nyong alas. Correct. Walang alas, partner. Joker meron. Di ba? Wala kumbaga partner, ito last lang ha. Kumbaga sa baraha partner, si 7 ka na o 8 ka na, humirit ka pa. Humirit ng dos. Kaya tuloy. Pumasok yung dos. Ano nangyari? 10. Di ba? Kaya butata. Ayun. Partner Buds. Partner Buds, paikutin mo yung Hindi, baso. ito na lang talaga, no? Pinaka-practical lang. Kasi lahat naman yan, nag-uugat yan na si BP Sara, kaya nyo gustong eliminate para may chance yung inyong mga bataan, di ba? Yung si John Vic sa administrasyon ni Marcos, siya yung very vocal na gustong tumakbo. Hindi si Martin, alam natin tatakbo pero wala na, laos na. Namayat na partner. Hindi ko maintindihan kung bakit namayat. Dialysis na rin. Walang blood control eh. Hindi. Kinikemo na rin yan. Partner, namayat na. Baka wala namang ito po, nakalat sa Facebook nung nakaraan kumakain partner talaga na naba siya nun eh. Di ba? Ngayon baka wala kinakain blood control. Kaya ayun sabi niya. Namayat. Tuloy natin. Sige, tuloy. So ibig sabihin, si Ontiveros naman dito sa kabila. Di ba? Para ini-eliminate lang nila si BP Sara para hindi makatakbo. Yun nga yung punto namin eh. Kami halimbawa 5. Hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara. Iboboto ba namin si Risa Ontiveros? Hindi. Hindi po namin iboboto. Nag-aaksaya lang kayo ng plano kayo ng plano paano ma-impeach si BP Sara. Gagastosan nyo yung mga... Kita nyo partner, may 3 senador na hindi pa nila sinasampahan ng kaso hanggang ngayon. Bakit? Kasi yan, botante yan ni BP Sara. Boboto yan, pabor kay BP Sara. Pero yung dinadanggil nila ngayon na hindi namin kayo kakasuhan sa isang kondisyon, yun yung partner. Ang dami yung ginagawa para lang ma-impeach si BP Sara. Pero sa katotohanan, wala pa ring epekto yan sa tao. Kasi ang tao lalong magagalit sa inyo pag in-impeach nyo si BP Sara. Hindi man siya tumakbo, may mga Duterte pa. Naalala nyo, ano yung purpose nyo? Bakit pinakulong si Tatay Digong? Para mawala na ng suporta yung mga Duterte. Mga kandidato. Baliktad eh. Nawala ba? Nawala ba yung suporta? Ayan yun. Dumami. Dumami Mas pa lalo. lalo pa Mas nga. lalong dumami.
Kung hinayaan nyo nila si Tatay Digong na pakuya-kuya-kuy, na pawalis-walis na lang doon, mga nakatsinelas lang Correct, doon sa oo. Davao, baka nakalimutan na ng maraming tao. Pero dahil sa ginawa nyo, inimmortalize nyo pa si Tatay Digong. Mas lalong dumami yung suporta ng mga para sa Duterte. De, ito na lang. Sabi ko sa inyo, Nilibing legend, hindi nyo yan makukonvert. Correct. Hindi nyo makukonvert. Katulad din na mali din yung pananaw ninyo pag nagsama-sama yung Marcos, Dilawan at mga Makabayan Black. Pwede, ano yung termino nila? We can slay. Oh, Bibi Sara. Slay. Talaga, Hindi rin. parang... Bakit? Ay, nagsama-sama sila. Duterte kami. Boboto na kami sa kanila. Kasi nagsama-sama sila. Utot nyo, hindi kayo marurunong. Correct. Kung hanggang ngayon, ang pinaniniwalaan nyo pa rin, yung mga sinasabi ni Llamas, ilang eleksyon ng talunan si Llamas. Ay, partner, bago ko natin bigay kay ano. Correct. Ayun. Bumelo pare mo, ha? Ako. Ayun. Partner, pasihil ako ng 30 minutes lang. Hindi pa sila 2 natuto. minutes, tatapos na tayo niyan. Hindi pa natuto sa kasaysayan. Baka nakalimutan nyo, ganyan ang ginawa nyo sa kay Ninoy Aquino. Correct. Dahil yung kasaysayan nung panahon tatay, di ba? Ganyan ang ginawa. Inapi yung mga taga-liberal dati. Si Marcos din, ganun din ginawa sa kanila eh. Yun, di ba? Oo. Tapos sa huli, yung Aquino, yung mga nanalo. Ganyan ginawa ulit na yun. Binalik, di ba? Binalik. Pero kung sinasadya nila yan, na ganyan yan nila mga Duterte para sa susunod na halalan laging mananalo, di tuloy nyo lang. Oo. Tuloy nyo lang. Para mas Partner lalo Neymar. makakuha ng simpatsya. Yung tungkol doon sa ginamit nilang term no, na slay, parang sinabi dito ni Mil, no, na parang naglalaro lang sila ng ML. Oo nga. Parang tugma dito sa ML party list ni no? Slay nga. Dilema, Slay. So, slay. dilema, di ba? You slain the enemy. Parang ganun, ano? Akala siguro nila, partner, pagka nawala ang isang Inday Sara Duterte, wala na nga haliling tatakbo sa pagka-presidente ang mga Duterte. Marami pa. Hindi nyo mauubos, napakarami pa. Sige partner, tuloy ko na ha. Sige. Ito yung ano dyan. Sabi ko nga kanina, sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa basurahan din ang tuloy nito. Hindi kay Father Flavi, sa basurahan talaga. Kasi nga, mayroon itong, yung petsa na lang na February 6, ito po in-affirm na nga ng Supreme Court na wag kayong makulit. Alam niyo sa totoo lang, kung lalapatan talaga natin yung isang literal na meaning ng sinabi ng Supreme Court, nagdesisyon na kami nung una, February 6, mag-refile kayo o pwede kayo mag-file. Hindi ko sinabi sa inyo na walang kasalanan si BP Inday Sara o may kasalanan si BP Inday Sara. Sinabi ko, mag-refile kayo ng February 6. Pagkatapos noon, in-affirm uli na dagdagan pa ng isa. Yung 13 lang noon na unanimous decision, naging 14 pa. Ganun ulit sinabi, February 6. Dahil nga sa mga makukulit kayo, dahil nga sa pinanganak kayo ng, hindi natin alam kung sala sa init, sala sa lamig ang pagkapanganak sa inyo, o kakulitan lang talaga ninyo, final ninyo February 2. Dito pa lang sa puntong ito sino ba dapat ang nasusunod sa atin? Di ba alam nyo rin naman yan, na yung Supreme Court ang pinaka, last na, ang tawag doon partner? Yung interpretation, nag-interpret ng batas. Sila yung pinaka-last na nag-i-interpret ng batas. Ito yung interpretation nila Sino pa ba ang ating susundin? Kayo o ang Supreme Court? Yan po ang nangyayari sa inyo. Problema ninyo na mga partner. At isa pa, dugtong ko mga partner. Sige, makarating man ito rito. Mayroon ng banta si Tito Soto. Sorry. Nadulas lang ako. Tito Soto, sabi niya, pag nakarating na yan dito, forthwith. Kaya lang, mapo-forthwith ka rin ng inyong mga kakampi. Kasi partner, ultimo, yung majority na kasama niya, mga kasamahan niya, 6 dyan or 8 ang magiging re-electionist. Na itong mga re-electionist na ito, ay posible na mag-isip ito dahil yung Visayas at Mindanao, sigurado, Duterte Nation yan, mga partner. Correct. Dahil dyan, breaking news. Breaking news. Sinagot ka ni Risa Hontiveros. Talaga, ang bilis Oo, ang bilis. Ganito talaga sa Birada Aguila, nanonood ang mga yan, kaya sumasagot bigla ang mga yan. Ito. Merong sagot naman si Senador Risa Hontiveros laban po kay Vice President Inday Sara. Ito. Senator Risa Hontiveros, motibo ng impeachment versus VP Sara, accountability, hindi politika. Pinabulaanan niya ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte na may bahid umano ng politika ang inihaing impeachment complaint
laban sa kanya, partner. O di kung walang politika, baka nautusan siya para meron isang gusto tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Baka aso na rin siya, baka tuta na rin siya. De, partner, ito ang sagot ho ni Risa Hontiveros, hindi ito pamumulitika. Ito ay accountability. Ano nga ang accountability mo? Wala naman kayong ebidensya. Gusto mo na accountability, transparency, gusto mo kay BP Sara. Ang daming may confidential fund na dapat magkaroon ng transparency and accountability. Bakit iisang tao lang yung inyong hinahanapan ng ganito? Okay, ipagpalagay natin yung accountability. Pag ikaw ay nagpaparatang ng accountability, babalik na naman tayo sa usapin. Okay, ano ba yon? Nasaan ang ebidensya mo? Wala. Diba? For example, bibigyan ko to, si Congressman Bads, si Professor Bads. Ito o yan. Pinaparatangan ko siya na nagnakaw siya. Ibig sabihin nito, may hawak akong CCTV na talagang kinuha niya yung cellphone ng kanyang kumparing si PL. Maganda diba? sana kayong partner, binanat mo kay partner Badong. O ano? Pinaparatangan ko siyang may babae siya. Ayan, oo. Pero nasa ng ebidensya? Yun, wala. May kasama bang babae? Wala. Kung may kasamang babae, nabuntis ba? Wala. Wala. Pag si BMR, paratangan mo. Yes, Your Honor. O, di ba? Ang sagot, yes, Your Honor. Adjourn na. Ito. Objection, Your Honor! Partner BMR. Oh. Partner Badong. Hindi pa siya tapos. Hindi. Konti na lang. Ah. Ngayon, etong punto ron. Wala pala akong ebidensya pero nagpaparatang ako. Sa madaling salita, fishing expedition lang ang ginagawa ko. Correct. Klaro na pinaparatangan ko ito, ang tawag dyan, may sa mga prosecutor, ang tawag dyan, malicious persecution. Sanay na sanay, no? O, syempre.